sa ngayon ang isinasagawang balikatan exercise dito sa Pilipinas na kung saan nasa 24 na bansa ang nakilahok sa pagsasanay na ito, kabilang na ang malalapit nating kaalyado tulad ng Estados Unidos at bansang Japan, at nasa 17,000 na military personnel ang kasali sa exercise na ito. Kabilang na nga sa pangunahing armas na tinetesting ngayon sa balikatan ay ang M142 HIMARS, na kung saan nagpalipad ito ng missiles at guided rockets sa mga targets nito, at isa ito sa paraan ng Amerika upang ipasikat ito sa Pilipinas dahil gustong bilhin ng Philippine Army ang naturang weapon system. Sa haba ng range nito na umaabot sa halos 300 kilometers, malaking parte na ng ating teritoryo ang kayang protektahan nito, at sinasabing mabibili ito ng Pilipinas sa pamamagitan ng $500 million na military aid mula sa Amerika na ibinigay ng US government upang mapalakas pa ang Philippine military. At sa balita ng ating nakalap, mas lalo pang makakapagpasikat ang Amerika, Japan at Pilipinas ng kanilang mga armas matapos inanunsyong gagawing target ang BRP Quezon sa sinking exercise sa balikatan, at palulubugin ito gamit ang iba't ibang missiles ng mga bansang kasali sa pagsasanay. Sa unang pagkakataon ay magagamit din ng Japan sa labas ng kanilang bansa ang kanilang Type 88 anti-ship missile system na kung saan may sinasabing range ng nasa 180 kilometers at may daladalang 225 kilograms na warhead, kaya lubog talaga ang barko na tatamaan nito. Ito na ang tsansa ng bansang Japan ay may pakita ang kanilang defense equipment sa Pilipinas dahil sinasabing ino-offer nila ang kanilang mga bagong armas sa ating bansa, kaya nila idodonate ang mga Abukuma class warships upang makuha ang loob ng ating hukbong sandatahan. Medyo may kalumaan man ang Type 88 na ibibida ng Japan sa sinking exercise, dito may papakita na kahit ang lumang anti-ship missile system na ito ng Japan ay kayang-kaya pa rin palubugin ang mga warship, paano pa kaya kapag ang bago nilang missile system? Maaaring i-offer ng Japan ang kanilang bagong Type 12 anti-ship missile system dahil bumibuelo na sa ngayon ang Japan sa pag-offer ng kanilang mga armas, dahil kamakailan lang ay kanilang in-offer ang Type 03 air defense system sa ating bansa, at isa ito sa pangunahing pag-uusapan ng Pilipinas at Japan sa pagdating ng Japanese Defense Minister sa susunod na buwan. Marami pang pwedeng may offer ang Japan ng mga bagong armas at kahit mga segunda mano tulad na lang ng kanilang mga attack helicopters dahil nakatakda ng iretiro ng Japan Self-Defense Force ang lahat ng kanilang mga attack helicopters kahit na ang medyo bago pa na mga Apache helicopters dahil papalitan nila ito ng mga drones o unmanned aerial vehicle. Walang paggagamitan ng Japan sa mga ito, ngunit malaking tulong ito para sa ating bansa, lalo na't malaki pa rin ang banta ng mga rebelde sa iba't ibang parte ng Pilipinas, at ang mga attack helicopters ang kayang magbigay ng kinakailangang firepower, lalo na't nasa kabundukan ang mga nasabing rebelde. Maliban sa Japan at Estados Unidos, hindi naman magpapahuli ang Pilipinas sa sinking exercise matapos sinabing gagamitin ulit ng ating Philippine Navy ang isa sa pinakamalakas nating armas na Sea Star anti-ship missiles na kung saan nagamit na rin noong nakaraang sinking exercise at napalubog nito ang target na isang Chinese-made tanker vessel. Hindi pa malaman kung anong guided missile frigate ng Philippine Navy ang magpapaputok ng kanilang Sea Star missile, at umaasa tayong gagamitin ng Miguel Malvar frigates upang masanay din ang crew nito sa paggamit ng anti-ship missiles. Hindi naman papahuli ang Philippine Air Force dahil magpapalipad din ito ng kanilang AGM-65G2 Maverick air-to-ground missiles, at inaasahang ang FA-50 fighter ang magdadala ng missile na ito. Sinasabing kasama din ang BrahMos anti-ship missile sa balikatan, ngunit medyo malabo na magamit pa talaga ito sa pagsasanay dahil napakamahal ng isang BrahMos anti-ship missile at kakaunti lang din ang ating supply nito. Umaasa din tayo na maliban sa M142 HIMARS, makakakuha din tayo ng Nemesis mula sa Estados Unidos gamit ang kanilang military aid para sa ating bansa dahil mas madaling makalipat-lipat ng pwesto ang Nemesis, lalo na't kasya ito sa ating military cargo aircraft, hindi katulad sa BrahMos
na pahirapan ang pag-transfer nito. Pareho din naman ang range ng mga ito ng nasa 300 kilometers na kayang protektahan ng malaking parte ng West Philippine Sea laban sa mga warships na magtatangkang umatake sa ating teritoryo.